At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding issue ang lumabas hinggil sa umano'y planong pagnanakaw ng administrasyon sa kaban ng bayan. Sa mga nakarang linggo, kumalat ang mga impormasyon tungkol sa hindi makatwirang paggamit ng pondo ng gobyerno na inakusahan ng mga kasapi ng administrasyon. Isang audio recording ang umabot sa publiko kung saan narinig ang mga boses ni Senator Amy Marcos at Liza Smugs na nag-uusap tungkol sa nasabing issue. Sa mga pahayag nila, binanggit ang ilang estratehiya na magagamit upang ma-access ang pondo ng bayan na hindi maiiwasang magbigay ng pangamba sa marami sa ating mga mamamayan. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong insidente ay nagiging banta sa ating demokrasya at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ang mga isyu ng katiwalian ay hindi lamang nagdudulot ng pagdududa, kundi pati na rin ang pag-aalala sa hinaharap ng mga serbisyong pampubliko. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang suriin ang mga detalye ng mga pahayag na lumabas sa recording. Mahigpit na nakatutok ang mga mamamahayag at mga tagapagsulong ng transparency sa mga susunod na hakbang ng administrasyon at kung paano nila ito haharapin. Samantala, naglabas ng pahayag ang mga lider ng oposisyon na humihiling ng agarang investigasyon at panawagan sa mga otoridad na masusing tignan ang lahat ng posibleng iligal na gawain. Nakasaad sa kanilang pahayag na ang anumang uri ng pandaraya sa kaban ng bayan ay hindi dapat palampasin. Patuloy ang ating pagmamanman sa balitang ito at magiging epekto nito sa ating kasalukuyang administrasyon. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. You will find yourself ditched in the garbage can in no time. That's exactly what happened to me. Exactly what happened to Ate Claire. Claire Maharlika. Oh. Right. For as long as nagamit niya, ginamit niya, tapos binasura niya. Me, the same way. They ostracized me. Meron pang iba dyan that I know na they ostracized after they have been used. So that's why, ang tawag ko kay Lisa, the most transactional person I've ever come to meet in this planet in 50 years I've existed. Right. Wow. Well, very clear. Yung pagiging transactional ni Lisa, I think it is demonstrated by the fact that you use people. Nag-iiyak kayo noong 2016 na natalo kayo sa eleksyon, dinaya kayo ni Smartmatic. And then noong 2022, because iba na ang interest mo noong 2022, yung inaaway mo ng bonggang-bongga noong 2016, ngayon ay you're very willing to talk to them, to transact with them. Yes. Ito yung gusto ko sabihin kanina na hindi ko na naituloy na yung vileness ni yung very cruel and very vile personality ni Lisa is really demonstrated dito sa election, how they handled the election issue Yes. Kasi nung nadaya ka, galit ka kasi nadaya ka. Hindi ka galit dahil pangit yung sistema ng eleksyon. Wala ka talagang wala talaga sa equation mo yung pagpapabuti ng polisiya o ng sistema para sa kapwa mo Pilipino. You are just really looking after yourself because at that time, Yes. you want the vice presidency so bad. Diba? And now, because 2022 election, move on ka na dun sa vice presidency, presidency na anong gusto mo. So, ngayon, pwede ka na, She wanted- willing siyang kainin yung mga dinura niya noong 2016 just to get what she wanted for 2022. Yeah. Yes, I'll go back doon sa sinabi mo, Ate Joey. Na you wanted the vice president so bad, she had to manipulate the Supreme Court to make her husband win. To make it clear to the public. Ano bang minanipula ni Lisa Marcos? Minanipula niya na mananalo sa protesta yung kaya asawa because she wanted him to be vice president. She wanted it so badly. And now here comes along, lumuhod si Smartmatic sa kanila, and the rest is history. Attorney Glenn, having been said all of that of Lisa's character, you being in the inside, no, during the campaign, during the unit team and everything, no, do you think
that itong ginagawa nila kay Inday Sara ngayon at sa mga Duterte was premeditated, calculated, and schemed by not just Lisa, but even Marcos Jr. Way before the unit team was formulated, quote unquote. Ang masasabi ko, Kuyang Ebi, Ate Joey, mga kababayan, is this. Malinawin ko uli, ha. Si drug addict, susunod lang yan sa kumpas ni drug pusher. So, si drug addict, si Marcos Jr., susunod lang yan sa kumpas ni Lisa Marcos na siya yung drug pusher. Okay? I don't hide my disdain for this kind of people. At the time of the campaign, natandaan ko pa, tuwang-tuwa si Lisa Marcos, si drug pusher, na pumayag si Inday Sara na mag-vice president kay drug addict. Kasi kung naglaban si drug addict at si Inday Sara, talo si drug addict, hindi man nanalo si drug addict. Panalo si Inday Sara. So, you can just imagine the heart of drug pusher leaping with joy na pumayag si Inday Sara na mag-slide down to vice president. Pero right from there, at that time, siguro na Kuyang Ebi, Ate Joey, prior to the meeting with Smartmatic, wala pa silang inisip na ganun. Prior to the meeting with Smartmatic. But at the time na nag-meeting sila ng Smartmatic, inayos nila yung manipulasyon ng additional na boto kay Marcos Jr. at pinanalo yung anak. So, ang offer ni Smartmatic, we can also make your son president of the Philippines. So, doon pumasok lahat yung calculation nila. We need to get rid of Inday Sara this early. Diba? Kasi, we have to make a distinction. October 2021, nung nag-file si drug addict at si Pangulong babagsak maya-maya. So, nag-file sila. From that time, October 2021 to March 2022, bago ang meeting ng Smartmatic, wala pa sa equation yata yun. Wala pa sa equation yun. Basta, they just went along. Although, si Lisa Marcos really disliked Inday Sara. Hindi talaga niya gusto si Inday Sara. si drug pusher ito. Pero nung nag-meeting na sila ng Smartmatic, nabago na yung equation. Nabago na yung calculation. Kasi Smartmatic was offering a lifeline na gawing presidente yung anak. O, di ba? Gawin din nilang presidente yung anak. So, ang problem is, parang hindi pa assurance. siya qualified sa 2028. Parang may assurance. Yes. So, nung tinanim kay Miss Transactional, kay Miss Transaction yung kanyang yung idea na yung kanyang anak ay pwede ring maging presidente, nabago yung equation. We need to get rid of Inday Sara. Light bulb moment. Biglang light bulb moment niya yun. Yes. Yes. Oo. Light bulb moment siya. Sana nasunog na lang. So, maybe light bulb moment. So, kailangan isingit si Tamba to hold the fort until 2024 when the son qualifies for president. So, that is when we need to get rid of Inday Sara. So, the moment nagsimula sila, actually, bago pa lang nagsimula sila, they already started to undermine Inday Sara. That's the problem with the... And to think na si Inday Sara is the only... Hello, Ate Joey. Okay. To think that si Inday Sara is the only legitimate, highest elected official of the land. That's the problem with Attorney Glenn, Kuyang Ibi, with transactional people, because they have no principles. They are just going to make a decision on what is favorable to them at the moment. Diba? Probably, That's true. So probably the reason why they were so keen in getting Ate Inday Joey, Sara is meron ako because example it's dyan. favorable to them. Yes, Attorney Glenn.
Mm-mm. Meron ako sample dyan. Yung example dyan, yung sinabi mo most favorable to them. At the time, si Hubert Guevara nagamit din niya yan. Pabor sa kanya lahat. Yun. In fact, pinakuha niya si Hubert Guevara, the late Hubert Guevara, ng private jet sa Davao. Because Hubert was playing football in Davao at the time. Pinakuha ni Lisa Marcos si Hubert ng private jet at pinadala, diniretso sa Malacanang. Sabi ka, si Hubert naman na nagkwento sa akin. Naka-CD shorts lang siya. Pagdating doon, in-announce ni drug pusher kay drug addict, "This is your senior deputy executive secretary." You see? You see? Hindi si drug addict ang pumili. Pinakuha ng private jet ni drug pusher si Hubert Guevara sa Davao, pinadiretso sa Malacanang at in-announce ni drug pusher kay drug addict, "This is your senior deputy executive secretary." Less than 2 years later, yung senior deputy executive secretary pala, ang rango pala niyan, cabinet rank, cabinet secretary. Less than 2 years later, tinapunta si Hubert sa Securities and Exchange Commission as commissioner. Hindi pa chairman, commissioner. Na ang rango ay assistant secretary. 2 ranks lower. O, demoted 2 ranks lower and promoted out of Malacanang. So you see, Hubert lost in the intrigue scheme in the court of drug pusher. So you see, yan yung example ng transaction na somebody must have come along with a better proposition. Better offer, a better proposition. Yes, agree. Yes, better offer. Kaya Kuyang AB, Ate Zoe, wala akong regrets na sa aking decision not to serve them. Di ba? Nasa affidavit ko yan. Pinakita na ni Hubert, nilabas ni Hubert yung listahan ng mga bakanting posisyon sa gobyerno. O, nag-meeting kami na dito ako, nandun siya sa harap ko. Sabi siya, eto na, ang listahan. Pumili ka na rito. Sabi ko, you keep your list. I will not beg for crumbs. Tira-tira na lang yan. Sabi ko sa kanya, tira-tira na lang yan. I don't want to serve under Marcos. Sabi ko, kilala ko si Lisa. I don't want to serve under them. Kasi anytime they will cut my head off if I do not please them. If you are of no use anymore for them. Yes. Sinabi ko sa kanila, I'm not going to serve under Marcos because ayokong mapahiya. Ayokong magurkur in public. Kasi yung babae, yung bruha na yan, walang hiya yan. At walang emosyon yan. Basta kung gusto niyang putulin ang ulo mo, puputulin yan. Figuratively speaking. May I think we can have this as our last question for today unless Kuyang Ibi meron ka pang question. With your affidavit na yung mga ganyan yung nakipag-meeting siya and anything. At may iba pa mga ebidensya leaning towards doon sa mga pakikialam ni First Lady Lisa Marcos. Ni bruhang to. Ayan. Ang tawag dito, naisip ko parang, tangin na, ang hirap kasing galangin, nakakabuisit eh. Hindi ko talaga ginagalang yan kung paano yan. Tawa yung sasampalin mo eh. Sige, go, Atty. Glenn. No, actually, Ate Joey, it was my way of catching everybody's attention. Ayaw niyo makinig sa akin kasi diba, they were trying to limit me in social media, diba? Yung affidavit ko, yung unang pinost, 500 shares lang yun. Na yung nirepost ko, there's almost 1,000 shares. Kasi diba, Ate Joey, sabi mo, tinanggal nila. Si Ate Joey ang nag-report nun eh. So, nirepost ko, it has twice as much share as the original. So, sinililimit nila ako sa mainstream media, sa social media, kung gano'n hindi sampalin kita, do it in public para everybody will, parang
it will jolt everybody to action. O ayan, nagkomento yung mga congressmen. Di mas lalong na lumaganap yung, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. Correct. You think it's possible that lawsuits will come to Lisa's way? Dahil kasi Yes, I'm hindi thinking naman about siya immune eh, 'di ba? Hindi naman extended sa kanya yung immunity from suit, 'di ba, Attorney Gwen? Walang immunity ang fierce lady. Sabi ko fierce ha, hindi first. Yung fierce lady. But are there any Walang groups or any interested groups na perhaps you must aggrieve or whatnot na to really go after her? Kasi, tinkering with Ate our Joey, election system is really parang Somebody asked my permission last week if they can use my affidavit to file a case against Lisa Marcos for election offense. Sabi ko, by all means, do it. I will testify. By all means, do it. And I'm encouraging all other lawyers groups or cause-oriented groups. The affidavit is nandyan naman po sa aking nakapin po yung post dyan. That's the first you will see in my Facebook wall. You can read it. It's 15 pages. If you want to file a case against Lisa Marcos, by all means do it. I give you authority, and you just tell me when is the date of the hearing, and I will testify. Yeah, she filed, well, not exactly, but from their camp, they gave you 4 disbarment cases. Ay, nawala si Attorney Glenn. Ay, nawala. 4 disbarment cases kay Attorney Glenn. Yes. Ayan, nagko-connect si Attorney Glenn. Nagko-connect siya. Ang last ko lang question sa wait lang po yung EB. 4 disbarment cases against Attorney Glenn. So parang gusto ko ring makita pag si Lisa ba na disbar, kaya parang how is she going to defend herself? 'Di ba? Parang magandang laban to. Dapat 'di ba? Disbar si Lisa Marcos. I mean, she is a shame. She is she is an embarrassment sa legal profession. Tama. No, Ate Joey, Kuyang Ebi, actually nire-reserve ko yung pang-apat na disbarment ko. Nire-reserve ko yung ultimate na bala ko doon. Kapag I receive the order to file an answer doon sa 4th disbarment, ito yung pagsampal-sampal sa kanya. Ang nag-file nito yung Deputy Commissioner ng Immigration. When I receive that order to file an answer, rest assured, Lisa Marcos, i-detalye ko doon how you manipulated the Supreme Court and tell them, between you and me, sino ang dapat i-disbar. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Connect ko yan. Last ko kay Attorney Glenn. Halimbawa, Yes, sir. Sasubmit niyo yung affidavit po doon sa District Court ni Mother Dinga, no? At doon sa Department of Homeland Security with regards to this case, no? Sa Smartmatic, no? Pag nasubmit ba yan, is there a possibility that you will be summoned as a witness and testify? Yes, it is possible. Yes. Okay. It is possible, sir. It is possible for maybe, Ate Joey. Right. Wow. At saka, if they want to win their case, they should put me on the witness stand. I can easily convince the jury. Exactly. Oh. Exactly. Yun talaga ang sinabi ko sa Yun yung exciting doon, no? Yun yung exciting doon kasi that's going to be an international. Actually, Ate Joey, maybe sabi ko kay Ate Claire, when I testify in court, mag-live tayo sa courthouse, ha? Mag-live tayo sa steps ng courthouse. Nandito na tayo sa... Ay, nadi-disconnect siya, no? Nagugurgur ang internet connection ni... Ayan, Attorney Glenn, you were saying. Yes, okay, go ahead. Sabi ko na pag nag-testify na tayo dyan sa korte, Ate Claire, mag-live tayo nun sa steps ng courthouse para ipakita natin na
Montok na tayo rito. Testify na tayo. But, guys, I believe I can convince the American jury far easier than I think so. Kasi American jury, these are ordinary people. You just have to speak for them, frankly. Ako naman, hindi naman ako magsalita kung wala akong basihan. Mahirap eh. Tama. Kaya yun nga, the reason why I survived all these years fighting Smartmatic. And remember, doon sa hearing ng petition nila sa COMELEC, mangiyak-ngiyak doon si Commissioner Christian Lim, ang dating commissioner ng COMELEC na ginawang abogado ng Smartmatic. Mangiyak-ngiyak sa doon, sinabi niya, bakit hindi nyo kinakasuhan si Glenn Chong? Oh, bakit mo inuutosan ng COMELEC na kasuhan ako? Ba't hindi kayo magkakaso sa akin? Exactly, they can sue me because alam nila na may hawak ako sa kanila. Hindi naman ako mag-imbento ng istorya, no? Oh, imagine, si One American News nag-report lang, kinasuhan ng $2 billion. Si Newsmax, nag-report din, kinasuhan din nila ng $2 billion. Siyam ito eh. Siyam na Newsmax, One American News. Isa-isahin ko yan, sir. Kuyang AB, Ate Joey, isa-isahin ko yan, padalhan ko yan ng affidavit ko tsaka declaration ko. Sige, if you want your case dismissed, get me. Kasi alam mo atras is you see, kung gumawa lang ako ng istorya, gumagawa lang ako ng istorya, matagal na akong kinasuhan, matagal na akong na-disbar. But against the truth cannot be any defense. Because the truth admits of only one version of the story. And I insist na yung version ko, tama yun. May ebidensya ako dyan, nang dinadaya ni Smartmatic, yung binibenta nila yung eleksyon natin. So paano na lang tayo? Kaya nga, Ate Joey, mga Kuyang Ebi, mga kababayan, yung 5,500 flood control projects ni Marcos, naglaho, pumalpak talaga big time nung bumaha. Because walang physical manifestation. That's a physical manifestation of outright corruption. Ang natira, ang flood, nawala ang control. Ang flood na wala ang control. Ayan. Totoo. Ang flood na natira, nawala ang control. Alam niyo kung paano binababoy ang budget natin nila Martin Romualdez. That's another. I hope there's one person I hope he will talk. Siya kasi nagpipid sa akin ng mga congressman to. Congressman to, Ate Joy, you know him. But I don't think he will talk in public about these things kasi baka naman siya naman ang gurgurin. Ako, hindi ako kasama. Hindi kasi ako nila maabot ng kanilang ethics committee, di ba? Hindi nila, I'm beyond the reach of their ethics committee kasi hindi na ako congressman. Nung sampal-sampal, may propose na iimbestigahan nyo sa ethics committee, sabi ng ethics committee, hindi pwede, out of reach na yan namin. So I am free because hindi nila ako matakot-takot. Pero yun nga sabi ng kaibigan natin, Joey Kuyang Ebi, binababoy talaga ng budget natin. Binababoy. So yung 5,500 flood control projects na pinagyayabang ni Marcos, sinampal siya ng Diyos, the next day bumaha. Di ba? Sinabi niya yun, the day before, bumaha the next day. Ang flood ang natira na wala ang control kasi ninakaw ang pera. Tama, ayan. Sa po mapupunta yan, di ba? Prior to that, meron pa silang mga pinagmamalaki na comprehensive flood control project. Kasi bunuan ang nagsabi nito September 2022, DPWH Secretary Bunuan said that the first major project of the BBM administration is a comprehensive flood control project in Bulacan and Pampanga. That's supposed to be 80+ billion pesos eh. Right. Yun na nga, hindi gumana. Nawala nga ang control, natira ang flood. Ate Joey. Nagbayad na sila ng Attorney Glenn, nagbayad na sila ng pang-feasibility study, may consultant na.
Meron akong, I can shed siguro light on the 5,500 flood control projects. Kasi sinabi ni Marcos, 5,500 flood control projects. I tend to believe that it is true. Hindi ito Okay. produkto ng kanyang pagkapangan. Malamang ito yung mga project ng mga congressmen. Mga projects yan ng mga congressmen, funded by by their PDAF and funded by their insertions or over and above. Kasi pag humingi ka raw ng over and above your budget, meron, pero magbayad ka ng 15%. 15% kinakaltas nila. Pay in advance. Bibigyan ka. So, yung mga flood control projects, karamihan kasi dyan, drainage, dredging. So, di ba, i-quantify mo yung silt, 100 tons. Ito yung amount. Tapos ang kukunin, 3 tons lang. Yung 97% na iwan. Pero binayaran ng buo, di ba? For example, sabihin natin, we'll pay you 5 million pesos for every 1 ton of silt na matanggal mo sa river system na to. Okay, 5 million, 100 tons. So 500 million. Tapos ang kinuhang silt ay tatlong tons lang o hindi cubic meters. Basta cubic tons. So tatlo di 15 million lang. Nawala ang 485 million. So multiply it many times. So tapos makikita ninyo mga kababayan, Ate Joey, Kuyang Ibi, walang system of yung i-connect mo itong mga flood control project, walang systematic way of implementing the project. Basta pichi-pichi, kanya-kanya, dito, doon, ganyan. Ang paglabas, baha. Correct. Walang Because hindi naman siya nagdugtong-dugtong eh. Basta kaya meron akong through the efforts of Congressman A, through the efforts of Congressman B. So, kaya yan ang nangyari. I think yung 5,500 is more of like that. Na ito yung mga pet projects ng mga congressman na madaling ito, flood control, yung netting. Di ba sa bukid, merong net? Attorney Glenn, no? It's good thing that you mentioned. I was about to mention it. Kasi there was one live ni Baguio City Mayor Benji Magalo na sinabi niya about 3 months or so ago na grabe daw yung overpricing dyan sa netting dyan sa yung sa mga Oo, 18,000 pesos daw per square meter. Sus, Diyos ko, 18,000 pesos per square meter? Oo. Ito yung mga bangin-bangin na lalagyan ng mga net, di ba? Lalagyan ng mga net. Madaling kumita dyan. Ito pa yung sa, hindi ito flood control, yung sa DPWH. Yung studs sa kalsada, yung yellow na umiilaw, reflectorized studs. Yan. Walong libo yan bawat isa. Sa costing, 8,000 pesos yan bawat isa. Yes, sir. Attorney Glenn, meron akong kontraktor na kaibigan. Doon sila kumikita. 12,000 per solar stud yun. Yung 12,000 na pala, 8,000 na yung congressman ako eh. Hindi naman. Baka bili ka ng standard 600 pesos bawat isa eh. Alam mo, kalaban ko, paborito niya yan eh. So ang ginawa ko, nag-research ako, magkano ba to sa DPWH? 8,800 yata isa. Tapos, pag bumili ka sa hardware, 600 pesos plus lang. So ang open price is 8,000 na higit. Yes. Imagine, yung studs, sa halip na may malayo sa isa't isa, pinadikit pa para marami ang studs na may lalagay. Walang hiya talaga. Kung pinagawa na lang yung paaralan, ginawa na lang yung public housing, marami pa sana matutulungan natin. Diyos ko. Tama. Ayan. Anyway, Attorney Glenn, dapat meron tayong schedule. Dapat lagi ka nag-guest sa amin eh. Kaya nga. Ate Julie, sinabi ko na sa'yo, anytime na sabihin mo sa akin, I will make time. Sige. Sabihin mo na doon sa ating group chat, i-text mo lang ako doon. Ayan. Dadalasan ko ang invite, Dadalasan ko ang invite. Dapat, Attorney Glenn, gagawin ko, isasend ko na lang sa'yo yung link. So, para pag makakapunta ka, pasok ka na lang anytime, no?
Ayan. Ang aga pa, magna 9 o'clock pa lang eh. Oo Ang nga. cute naman ang Sun Spy na to. Magna 9 o'clock pa lang. Hmm. Ano ba? Mag-ano nga kami? Lalabas kami. Mag-gimmick pa yan. Gigimik kami. Nag-antay Gigimik kayo ng Monday sa Davao? Oo, para walang tao. Gimmick sa Monday ng Davao. Hello. Mm-mm. Serious. Yes! Parang nga walang tao. Hindi, tsaka kasi paalis na tong mga to. Hindi ko Paalis gusto na mo walang tao. Diyan ka na lang sa bahay mo mag-inuman. Ano ba yun? Pwede naman. Ito na lang kayo dito kaya Kuya AB. Diyan na lang kayo mag-inuman. Magdala ka na lang dyan ng inuman. Nandun si Teo, nag-aantay. Oo, nandun na si Tio, nag-aantay na. Wala yan. Sabihin ko si Tio. Ano? Wag na gumili. Sabi ko kay Gimmick Tio. pala kayo. Joey. Oo, Attorney Glenn. Nandito kami sa Davao kasi ngayon eh. Ayun. Ayun, Oo nga. sinabihan ko. Bukas at alis niyo, di ba? Sila, Ang uwi. sila Maui, sila Princess Maui bukas. Ayan, tsaka si Ate Lee. Bukas ang alis nila. Ayun. Bukas. So kayo, Oo. So, Attorney, Sas, ano? tawag dito, habang nagbibihis ako, sige, tanungin mo si Attorney Glenn. Huwag ka na nga guming. Sinabihan ko na si Tio. sinabihan niya. Sas, how are you? Ano, babe? Attorney Glenn, ako may tanong ako. Yes. Yes. Kailan nakipag-meeting si Lam sa US